To start with, sa ito ang ikaduha nga panibahon. And open your Bibles in the book of Matthew chapter 4. And atong padayunon ang putol na ito nga mensahe. Matthew chapter 4, at this time atong balikon ang verse 1. The last time, verse 1 up to 4, but at this time atong dayunon natin sa verse 7. Matthew chapter 4, verse 1 up to 7, this is the temptation of Jesus Christ. After siya nga gibautismuhan, he was led by the Holy Spirit in the wilderness to be tempted. Ug karon nato ang hisgutan ang ikaduha nga tentasyon ni Jesus Christ, unsay application nini sa atong kinabuhi. Matthew chapter 4, verse 1 up to 7, it says here, Then Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that the stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil take him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Verse 7, Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Most gracious and loving Heavenly Father, nagapasalamat kami, Lord, iningatak na that naa kami diri sa balay alampuanan nagkatapok. Lord, kung sa may mga kasaypanan nga among nahimo for the past week, pasayloa kami, Lord, that we are worthy to face you today and to receive your blessings and your words. Lord, talk to us through your words. Inspire us, illuminate us. Ngayong mga pulong, Amahan, magadasig, magalig-on ka na mo. Amahan, kung sa may mga kabugaton na nasa mong kasing-kasing una-una. In the name of Jesus Christ, Lord, akong ginaabog, kiningtanan sa matagusa. Nga among focus karon, among kasing-kasing una-una, nasa imong pulong, nasa imong kaala. Amahan, ayon tuguti si Satanas, ngayong pagadisturbohon, ang among panibahon karon. But Lord, abuga siya sa pangalan ni Jesus, kauban sa mga daotang espiritu, nga nagapalibot ka namo karon, nga nagahatag kabugaton. Amahan, gamita ko may tili karon sa pagbitbit sa imong mensahe, nga ikaw may mahimaya og dili ako. Dalaygon ka sa kanunay, kinitanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus, ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik ka mo sa paglingkod. Now, backtrack tagamay, no, so that we will have a full understanding sa mensahe nga ato ang pagpadayunon karon nga buntag. As we all know, it has been 400 years nga very silent ang Ginoo sa iyang mga katawhan sa Israel. Nga wala gid siya nakitingog, wala siya nagpadala og propeta. But after 400 years, nagpadala siya propeta in the name of John the Baptist. And after 400 years, in Matthew chapter 3, for the first time, nitingog ang Diyos Amahan sa mga propeta, ngayang gideklara, mao ni ang akong anak, si Jesus Christ, in declaration that He is the King of Kings and Lord of Lords. How come, Pastor? Each time na naay isa kang ginakoronahan nga hari or royalty, ginabubuan na siya og holy oil that represents the Holy Spirit. But at that time nga si Jesus Christ ang gibautismohan, God the Father commanded the Holy Spirit itself to come down and anoint Jesus Christ in declaration that on His baptism, this is my beloved Son in whom I am well pleased, and in declaration, this is the King of Kings and the Lord of Lords. Sa atong bautismo, lahi ang meaning, dili pareha atong meaning sa bautismo nato. Okay, Jesus Christ, His baptism is the declaration that He is the King of Kings and Lord of Lords. Our baptism
is a commitment that every day in our lives we will be repenting of our sins. That is written in the book of Romans chapter 6, verse 1, 2, and 3. God said, shall we continue in grace? Shall we continue in sin that grace may abound? In verse 2, God said, God forbid. So, that water baptism nga naangko nato atong gihimo, it is a declaration nga magkinabuhi ta diha sa kabaguhan sa atong Dios. Nga ang prinsipyo sa Ginoo, biblical way, biblical principle atong i-embrace. That is why after ta mabautismuhan, sama sa nahitabo kay Jesus Christ. In verse 1, in Matthew chapter 4, then Jesus was led up of the Spirit into the wilderness to be tempted. At this time, ayaw una ang nagkumpetensya si Satanas ug ang Ginoo. No, it is not. Jesus Christ is 100% God and He is also 100% man. Wala nag-focus si Satanas sa iyang pagkaginoo but sa iyang pagkatawhanon, because Satan thinks that he might win as a person si Jesus Christ, that he is fasting. He fasted for 40 days, and as you all know, 40 days is mao na ang kanabitang pinaka barrier nga kung di pa ka muka og balik, it's either mabuang ka or mamatay ka. And Satan knows the dynamic of a physical human being nga di siya mukaon for 40 days, nga dili na siya makahuna-huna og tarong, dili siya makahuna-huna og tama, di siya makadecide og tama. And dito nag-focus si Satanas. But actually, this is a pattern na ginapakita ni Jesus Christ sa tuwa kang balaan ng Espiritu Santo. Dili lang kay letting us show nga maskin pa unsa ang tentasyon moabot sa atong kinabuhi, tentasyon nga naa sa ato atubangan, tentasyon nga naa ta sa inana nga sitwasyon, mo give in ta. That is not an excuse. Because even Jesus Christ, as a man, 40 days and 40 nights that He fasted, at that time, nagitintal siya ni Satanas, He never gave in. He never gave up. But He stood firm and strong diha sa pagtulunan sa atong Ginoo as what His mission is, to fulfill the will of the Father. Wala siya niadto diri sa kalibutan para himo nang iyang kaugalingon nga kabubuton, but niadto siya diri sa kalibutan para buhaton ang kabubuton sa Dios Amahan. Remember, on the 11th hour na siya ipalansang sa cross, nag-ampo siya, Lord, God the Father, if pwede paunta, palabyan ning kupa sa kamatayon. Pero sa ingon niya, but thy will be done. Which is mauna ang nawala kasagaran sa mga Kristohanon karon. Tuod giluwas ta ni Jesus Christ, but hantod karon ang atong ginahimo ilabi na sa atong pagpangalagad sa matag adlaw nato nga kinabuhi, ang atong kabubuton, ang atong ginatuman ug dili ang prinsipyo sa Ginoo. And that is the reason nganong daghan ang nangalaglag gihapon nga mga Kristohanon. O ganong dili sila kakumit diha sa pagpamuhat sa atong Ginoo. Ilang una-una, na may pastor, na may worker, sila na lang. And by the time nga panalanginan ang mga Kristohanon nga nagpamuhat, ang Kristohanon nga nagapadayon gihapon sa iyang kabubuton, nga wala gahatag serbisyo diha sa atong Ginoo. Unsay mahitabo? Envy ang mugawa sa kasing-kasing. Pero tanawa si Jesus Christ, aside nga iyang ginapakita diri as tao nga magkinaon sa man physically, huyang man ka pero ayaw itugot nga matintay ka. Ikaduha, ginapakita ni Jesus Christ diri that every day sa atong kinabuhi dapat we should always be led up by the Holy Spirit. How are we being led up by the Holy Spirit? By meditating on the Word of God. In verse 2,
And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that the stones be made bread. Ang unang tentasyon ni Satanas kay Jesus Christ, if thou be the Son of God, command that the stones be made bread. Ang tentasyon ni Satanas, dili kay himuon lang ni Jesus Christ nga tinapay ang bato. But ang pinakapunto ni Satanas nga si Jesus Christ, mubilib sa iyang kaugalingon, nga maghimo sa iyang kabubuton, og sundo niya ang iyang kahilayan, iyang kaugalingon, og dili na mutuman sa Dios Amahan. Pero sa iyo ni Jesus Christ, it is written. Naisulat sa Biblia na kitang tanan musunod, mutuman, o mufalo sa commandment sa atong Ginoo. In Proverbs chapter 3 verse 5, Proverbs 3 verse 5. This is a very most famous verse. Diyan sulat ito. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all their heart, and lean not unto their own understanding. Did it stop there? No. In all their ways, acknowledge me, and he shall direct their paths. Did it stop there? No. Be not wise in thy own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. What is that? Temptation. God did not say natin labanan ang tentasyon. God said, depart. Walang dagan na natintay because ilang kinatry ang labanan ang tentasyon, pero masinunsaon yung laban. Kung di ka muhawa niya, matintay ka. Mas sino pa sa Ginoo James, resist the devil and he will flee from you. Not the temptation. God said, depart. Depart! Pila kakristuhanon na pamilya ang naguba. Kaya amahan wala na itong malikon, ang inahan wala na itong malikon, ang anak wala na sunod sa commandment sa atong Diyos o sa ilang inahan o amahan. Because they are still following, they are still doing, they are still obeying their own way, not the will of God. And aside from that, they don't want to be led up by the Holy Spirit. It was Friday. I think it was Friday, yeah. Sa diyang nag-drive ko, kausulod sa Davao, ako ang yun ang habit ng Amino Balica. Kasi may long habit ko yun. Gusto ko yung update sa pang-naso. Pag switch na ako sa Christian music to balita, iniwas ang statistics. Okay, last week is the Philippine AIDS celebration month. So iniwas ang statistics karon. And did you know what? Dili mismo sa Davao, na itulog ka baby. Bago pa niya mungso, na-AIDS. How sad it is. And diri sa Davao mismo, I think, kung ako nagkamali, i-recheck lang. There's more than, I think, 1,000 na active cases. How sad it is. And the kind of disease, gikan sa mga pakiginawa sa the same sex. Kumunta, they followed the will of the Father and being led up by the Holy Spirit and following the principles and wisdom from God. This should never happen. Pila ka pamilya ang naguba, kasi ako iwala sa equation ng AIDS. Pila ka pamilya ang nabiktima ni teenage pregnancy. Pila ka pamilya ang nabiktima ng ilang anak nalulong sa bisyo tungkol kay di maminaw sa gilikanan, mas sinapalo nila ang tambag sa ilang barkada. Pila ka pamilya
Maski pagprisuhan mo na ta. If you will not decide, if you will not make a choice that every day we will be led by the Holy Spirit, then, sorry na lang. Dahil hindi kayo maghintay sa atas. And as Jesus Christ being our pattern sa iyang first temptation, that He will become a God of His own. Namumula siya sa Diyos sa mga that He will do kung siya ang kamuhuto. But Jesus Christ did not allow that because He said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ilang beses ko lang akong na-memorize. Iba natin ginatawag o life verse o favorite verse. Kung saan mo ang life verse? Kung saan mo ang favorite verse? Hopefully, wala yung tubag kung John 11:35. Mga video sa kung John 11:35. Lagi namin ito. Hindi lang si Jesus Christ. Hindi lang si Jesus Christ na may life verse. Jesus wept. We should not just make God, the Holy Spirit, as our partner, but the Holy Ghost should be the one that we lead our heart and our mind every day so that ang gawas na pulong sa atong babang panalangin. Pila kang ginikanan ang akong lagyan o tambag, Pastor, sakit kay sa ulo ang akong anak. Pastor, mag-away na lamig, mag-galis na lamig. Kaya naman, siguro ang iyang nakita na ang dibuhat sa iyang anak na mo nakapalagod sa iyang. It appears, nag-disrespect siya, mo na natandog ang iyang garbo, mo na usay mo ang gawa sa akong baba, which is true. But remember in the book of Ephesians chapter 11, Ephesians chapter 6 verse 11, the Word of God says, for we wrestle not against flesh and blood. For we wrestle not against flesh and blood. Kung imong asawa nagpabadlong, imong bana nagpabadlong, imong anak nagpabadlong, dili sila imong kaaway, but ang unclean spirit, si Satanas, na mao'y nag-influence sa nana. Kaya kung hindi na ito ma-address ang tama o ang problema, hindi nila sa pasulban mo na sige balik-balik. Why don't you say it this way na, anak, mahal ka, I know your struggle. And the Word of God is very clear. Namatay, kawahalon, ng kasalanan. But God said in the book of Ephesians chapter 6, this is not the way na akong himuon, but ang ino na akong kaway about ang Espiritu, si Satanas mismo, mga mga nagahumong sa tuwa, na sunda, ihapon ang iyong pagbubuto. Only ngayon sa Biblia, yung si Jesus Christ, ang iyang panlaban ni Jesus Christ, dili ang iyang abilidad, but ang pulong sa Ginoo. This is what the will of the Father that we should do, that we should use the Word of God, the wisdom that we have, the principles that we have, yung batukan ang tentasyon na mahulog ka. Malagdag ka sa kaladagan. If we need food to survive, then we need spiritual food to fight against temptation so that everything that is in front of us is very clear sa ating mundo. Verse 5, this is the second temptation. Then the devil taketh him up into the holy city and set him on the pinnacle of the temple. Now I go to the pattern of the verses. And saith unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against stone. If you notice, the first temptation in Jesus Christ, ginaliver sa ecology siya sa kanas. Kumubarog lagi sa sayang prinsipyo. In his weakness, dinatry siya o
attempt. Pero hindi sila equal, right? Hindi na lang ikasama ni Jesus Christ sa Satanas. But at this time, nagkinabuhi si Jesus Christ as a human. Moto na sa Satanas. The second temptation, if you notice, gamit ni Satanas ang pulong sa Diyos. And being as a former angel, kabalo siya kung sa responsibilidad sa isang anghel. And this is a good reminder sa mga kagusakan nato na anak sa Ginoo that we have a guardian angel. Amen. This is what the Bible says. Even sa Satanas, kabalo siya. Kung nakakalimon nga kanang bitaw, muna tayo madisgrasya pero gilikay ka, dili na nakaliyo sa atong Ginoo bagiguman nga ang gilikay na ako anak. Is it a great blessing na atag sa ito? Gigamit ni Satanas ang pulong sa Ginoo, then iyan i-twist ang facts to serve his own purpose na makuha niya ang gusto sa iwa. Dilibay na niya itabo sa akong panahon karon. This week lang, dahil nag-post, lalaki nagpakasal, they're very proud. And nagpakasal sila, nag-radio pa sila, tubakan, nagpapicture pa sila. Daga na ni-comment, and nag-believe sa mga Kristohanan niya siya. Maunay, isulog na, sabi na sunugon, sa ginawa atong kalibutan, kay grabe na ang sala, ngayon yung ginabliho, na ako ni-comment, uy, ayaw pag-iunan na, that is love. Yeah, you know that is love, but that is the wrong kind of love, na gusto sa atong Ginoo, na i-promote. Amen. Di ba Ginoo na, kadang-kadang mabatan noon karon, nag-urus-urus sa kanilang gugma, dili papugong sa nagigikanan, kay gugma ni, yeah, Ginoo na nagugma, but this is not the right time. Wala, may teenage pregnancy, na yung mga batang ama. Kasi hindi na po, di ba ang pitado ang ekonomiya sa pamilya? Kaya gano'n, it is untimely magkaroon ng pamilya. Pero sa inyo po, nagbuhat ng pamilya ninyo, o niya hindi ninyo kayo, o sama, wala na yung gugma, yan, tinuha ng gugma. Pero this is not the right time, o hinihiyo ni Satanas kay Jesus Christ. Ginagamit ang pulong sa Ginoo. Yan, tinuha. Just to serve his own purpose. O yung mabalagay ka. Mabalagay ka. Yan itong binatawag ko prosperity gospel. Social gospel. Just to make you feel good. But not like the gospel of God that will lead you to repentance every day for you to have a clear vision. Sa iyo muna-una. Sa iyo sa book of Psalm. Kung hindi tarong ang isa katao diya sa kanan sa Ginoo, the people will perish. In Psalm 127 verse 1, giingon nila sayang ang atong ginaguan kung dili ang Ginoo mo'y foundation, mo'y tubod sa atong kanan ay nabalay. And this is what Satan is trying to bait kay Jesus Christ. Tuon man, iluwas na sa ating Ginoo sa Kristo, going down to hell for eternal damnation. But that doesn't warrant us na magpadayon sa atong kahilayan. Di ba inanito na yung Satanas? Okay lang, muambak ka, luwason ka. Daghan, Kristohanan na Kristoso. Nagtuo sila na, ang sabotan ng Ginoo, ang Diyos gugma, yan Ginoo, ang Diyos gugma. Pero kung imo nang gituyo, sama sa gilimo, ni Satanas yan, Ginoo, Diyos, Jesus Christ. Ang ba, liwason ka sa imong Diyos, liwason ka sa mga anghel. Pero kabalo si Jesus Christ, that is the wrong interpretation ng gamit ni Satanas. And we should know better than that. And this is the very reason kung ano natin daily devotional every night. And every day, natin live streaming. Because it is where na matultulan, mabalaan akong sa ikama, naghanan na akong pagkasundod. In 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. The word of God says here,
love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life, is not of the Father, but of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Take note on that last paragraph. But he that doeth the will of God abideth forever. Sa iyo ba ang masunod ka sa prinsipyo sa ating Diyos? No, it is not. Sa iyo ba na makita ka sa itong mga silingay na nag-iusa ka sa pagpapanalagad, na malipayo ka, na nagasimba? I think it's not. It is a biblical way. It is God's commandment. That when we do that, we follow, we obey the will of God, we will abide forever, meaning blessings. Namasin mawala, nakagil sa kalibutan ng mga ginikanan. Ang ating mga anak na tamlan sa tama akala ng prinsipyo, ilang padayon ang kabubuton sa Diyos sa kinabuhi. Hindi maputol ang blessing? No, hindi maputol. Tanaw si Solomon. Nakasala siya sa ating Diyos. Naputol. And it took 5 generations to sa ibalik ang panalangin sa Diyos sa pamilya. Dili ka musugod, anak, na may tapos sa kinabuhi. So what will we do then? Atong tumano ng kabubuton sa ating Diyos. Kung kita nagkapanikamo man sa kalibutan, sigurado ako sa ang manikamo punta ang mahimahayang Diyos sa ating kinabuhi. Balance ba? What we tingnan sa Matthew chapter 4 verse 4, mention that live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Even si Jesus Christ mismo, natuman siya sa kabubuton sa atong Diyos. Natuman siya kung saan isugo sa iyaha. Natuman siya kung saan mission na ipatuman sa iyaha sa kalibutan. So as we usab, na ginawa sa under sa pangalan sa tugon ni Jesus Christ, sundon usab nato ang iyang prinsipyo, ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Let's go back to the next verse. Matthew chapter 4, verse 1. Then Jesus led out of the Spirit into the wilderness. Tanan ka, nag-ahandog o kadaugan sa kinabuhi. We don't want failure sa atong kinabuhi. Pero ang sekreto, nasa puno sa bilog. May being led by the Holy Spirit. In Psalm 119, verse 1. Open your Bibles in Psalm 119, verse 1. Psalm 119, verse 1. Blessed are the undefiled. You know what undefiled is? Blameless. Meaning, nilabay sa kadaw na wala sila kasala. Hindi ang iyong pasok. Ako pa din yung basa. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. You see, ang kadaugan sa matagadaw na tanan, atong maangkod sa dihag, ang atong kinabuhi, nagkakailanong kita sa balaod sa mundo. Kaya nang mag-drive ikaw, Rusa na kagamay, wala. Sakit ng dogan. Bas, gusto ni driver, bukdol niya kay. Bukdol na kami, kaya kung tudluan sa akong dapat, imutong mag-isa na. Duha na gito. But God said, no! Walk in the law of the Lord. Because walking in the law of the Lord, there you will produce this, what we call the fruits of the Spirit. In the book of Galatians, chapter 5, God says, number 1, the fruit of the Spirit is love. Next is joy. Isa na hindi gusto na gugma. In verse 2, but blessed are they that keep His testimonies,
that seek Him with the whole heart. They also do no iniquity. Alam ba? Imposible na makasala ka. Imposible na masayot ka. Imposible na magkamali ka sa iyong kinabuhi. So, dito, na makapalipulong sa Ginoo. No, they also do no iniquity. They walk in His ways. Verse 4, Thou hast commanded us to keep the precepts diligently. Di kakay, di napabasa sa Ginoo sa tuwa ng ulo. Gusto niya na atong i-apply sa ating kinabuhi. Muna ang mga prinsipyo, the way we discipline our children, the way we talk to our wives, to our husband, the way we deal with our co-workers, with our bosses, in every aspect sa atong kinabuhi. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. All that my eyes were directed to keep thy statutes, then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. I will praise thee with uprightness of heart when I shall have learned thy righteous judgments. In verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? Kung saan ba nato, dalawin mong matalo kung bibig at ang kinabuhi? By taking heed thereto, according to thy word. And in verse 11, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ginapakita ni Jesus Christ in the book of Matthew chapter 4 verse 1 to 7, kaduha sa gitita ni Satanas, ang iyang panlaban is ang pulong. Kung mauni ang pattern na ginapakita ni Jesus Christ sa ato, then we will follow. Kung gusto ta magmadinaogon sa atong kinabuhi, gusto ta malipayan ang atong pamilya, gusto ta magkahimusa sa tanan, then we will follow. As what the word of God says, dili lang katong basahon, but we will keep thy commandments. In John chapter 5, verse 30, this is Jesus Christ Himself declaring that in His ministry, dili sa kalibutan, He's not doing on His own, He's not operating independently, but He is following under the commandment of God the Father and being led by the Holy Spirit. In Wednesday, I cannot by myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father, which hath sent me. Even to Jesus Christ, He is following the will of His Father. And we have no right to follow our own way, because Jesus Christ died in His resolution. Ikaw sa. And this is the very reason kung anong panahon nila ay magkita sa tuwang magsuko ka, mapunguta, magyaw-yaw na punta, makipaway na punta, makitay ka, na mahulog ka sa dagat, maybe because we are not following the will of the Father, the will of Jesus Christ, and being led by the Holy Spirit, but we are following our own way. This morning, I hope and pray that this message will illuminate in our lives and in application at Ginoo. We will never experience the graciousness and mercy of God, the proper leading of the Holy Spirit, if we will not surrender our lives to God's Word and to God's will. Salamat po tayo. Kami pala ang ganito naman. Salamat, Lord, sa mga food and the pattern and reading of Jesus Christ na nagkakusakan namin na when we are being tempted, na sa pulong sa Ginoo ang tubag, natin sa pulong sa Ginoo ang kami
ang weapon against the Satan. Lord, help us always to be obedient and to be faithful in your will, so that we will enjoy this life na wala'y stress, wala'y panagdanis, but always abounding sa mga. Lord, help us also this afternoon sa kapalayan sa mga sa Mission Church dito sa Eden. Lord, I'm praying sa mga kaisunan na nilay sa spiritual to be here this afternoon para sa kapalayan. Ang panalangin ang ginaman, luha ko dito. Huwag ang mga kakawanin, mga mulakaw para sa hapon para pa sa kawas ko. Itala ako pagkampo sa pangalan. Amen. Amen. Ako sa palayan sa mga ako lang si Brad Ray o si Brad Yusip o lang si Brad Ray sa Pag-Pray o ala sa mga closing in count your blessing. Okay, sa katapusan, palindog ng kanan. And this afternoon, magkala na pagpamuha dito sa Barangay Bayabas, alas 2 sa hapon din hawa, so that by 2:30, magsuod na pagpamuha dito. Actually, murang nasa na lugar ko dito, kaya maski o init, produce siya, sakit kay bugnaw-bugnaw ang ilang lugar. But in any case, pagdala na ito tayo, anything that will protect you from the sun. So, tinabay ka, hindi nga pagkamot, hindi bago, na ito ang namugna at namuluhan dito. Salamat sa pamilya kapila. And naatay sa kailan, naatay binigay ko. Kamusap na, kung niluto na binidaan, ito binigay niya. Okay, sa pasarado sa ito ang panimaman ko, ako tawagod sa Brother Joel Katina, tumidas in cross. Brother Joel, Kalayon o pimbalaan ng mga kamahal, salamat
Salamat Ginoo sa kaugan sa mga usa, sa iyong Ginoo Lord God, nakapagiman kami sa iyong mga pulong Ama. Salamat sa mga pulong ang mga pagkampo Ginoo na mamimong katunggiya, kumatisok sa katasan mo kakasing-kasing, mamimong gaya ng Ginoo sa pagkadayon sa among pagpangalagad, ikalipon sa pangalagad at kanyang Lord God. Salamat sa kaugan sa mga usa, isang paamahan, katubang sa kami, o another week, Ginoo, simana. Mga Lord God, ikaw Ginoo ang maguna sa among mga plano para na simana, ang mga adlaw Lord God. Magpaampo namo Lord God na ikaw ang nalangin sa kapamilya Amahan, na ikaw ang maguna sa mga plano sa Lord God, panalangin sa Ginoo ang among mga paminabuhi, pagpaguma, pagpamilipan, negosyo, o sa tanang paminabuhi Lord God na takos kaya sa mga tawang na Amahan Lord God. So, hinawag ko naman, ikaw mag-safety, lahat ng guidance, sa pagkasan, knowledge and wisdom, safety and protection. Layo po kami Ginoo sa kanang gagawin, sa mga tao, mga kansaknaya, mga pagkasa, kapamilya, layo kami Ginoo. So, ikaw Ginoo magkatabon sa inyong hamili ng bubo, sa kaya kami Ginoo sa inyong hamili ng bubo. Isang paamahan sa anong pagpamaulit ko ng bulag karoon, dala kami Ginoo sa katatagsan ng kapanimanay ng safe Lord God. O sa usap ng pagpadayon, pagpadaw, sa kapamuhat, kaya kami mga amahan, ibalik ko sa kami, kung sa hapon dito sa padayon ng buwan. Amahan, kung sa mga Ginoo, ang mga pakyasan, kung kaya kami mo, ang mga kasalanan ng mga sa pa, sa buwan, sa pulog sa mga, sa ilo at kami Lord God. Kinitanan, ang tugyan, ang salamatan. Awan ang Ginoo, na among marawat, sa pangalan ni Kristo, ang mumutong ng luwas. Amen.